Mildred Harrison. Yes, I am. So, kumusta? Nag-enjoy ba kayo sa Barrio Fiesta in Glasgow? Definitely. Ma'am, kumusta? Ano ay yung work nyo rito sa Scotland? I work with a company, it's a mortgage broker company. My job is to liaise with the solicitors, the client, to make sure there will be a completion date for their mortgage. Stressful ba siya? Is there any challenge? Oh, definitely there is, because every case is different. So there are straightforward ones that can complete in a week's time. There's also a stressful one that can take months to complete. Excited ako, Ma'am Mildred, kasi nabalitaan ko lahat ng produkto namin from Capsule Coffee and Tea. You have tried it for so many years, yes, right? I do. Bakit MX3? Wherever you go, if you meet Filipino, they always say mangosteen is good for you. Yes. So why not take MX3? It's mangosteen product. And then I just feel, I don't know why, I feel happy if I take MX3. Woman's problem. I always say that, look, I've got MX3 tea here. I can give it to you. There's no specific reason, but I do like MX3. Even if I'm in the Philippines, the first thing I do is go to a shop. Okay, I'm getting MX3. MX3, dito ako. Magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi! Ako nga po pala si Tasha. 21 years old at meron po akong ex. 26 years old naman po siya. We've been together for more than a year now, pero on and off po kami dahil sa kanyang cheating issues. Every time po na mag-aaway kami, nakikipaghiwalay po siya sa akin. Pero ako naman to na lagi siyang pupuntahan sa bahay nila para suyuin, para magmakaawa sa kanya. Ganon ko siya kamahal. Tulad ng mga lalaking dumaan na rin sa akin. Palaging ako yung nanunuyo. Palaging ako yung nagmamakaawa. May of this year, nag-break kami kasi hindi na talaga kaya sa sobrang katoksikan. Umuwi ako dito sa probinsya namin. By the way, DJ Lindsay, taga Manila po siya. At nandun din naman ako kasi nandun yung trabaho ko. Umuwi na po ako dito sa probinsya namin para mag-move on, magpahinga, mag-reflect. At para sana ayusin na rin yung mga papeles ko papunta sa ibang bansa. Pero after a month,
Tinawagan niya ulit ako. So ako naman, heto na naman. Nagpaubaya. Muling pinapasok siya sa buhay ko. Nag-meet kami. Nag-date. At inuwi niya ulit ako sa bahay nila. The next day, DJ Lindsay, bumalik na rin ako ulit sa probinsya namin. Pero tuloy-tuloy pa rin po yung aming pag-uusap. Siyempre, minahal ko na naman siya at umasa na naman ako na magiging okay na okay kami. A week after, pinuntahan niya po ako dito sa bahay namin. Humarap ulit siya sa pamilya ko. Nag-promise ng mga bagay. Sinabing mahal na mahal niya ako. Ramdam ko naman yung kanyang sincerity. Kaya nga, pumayag ako na umalis kami ulit. Nag-book pa siya ng villa kasi birthday na niya next day. So dahil okay nga ang lahat, nag-celebrate kami ng birthday. Walang problema. Sobrang nagmamahalan kami. Pinakita niya pa sa buong pamilya ko kung paano niya ako subuan ng pagkain. At inasar na nga kami na baka daw kasal na yung kasunod. We were so happy then, DJ Lindsay. Nag-usap din naman kami at ang sabi niya, gusto niya nang ayusin kung ano mang mangyayari sa buhay namin. Tinanong niya ako kung ano raw bang plano ko. Plano kong samahan ka habang buhay, sabi ko sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at sinabi niya rin na mahal niya ako. Pero yung totoong usapan is, isasama niya na ako sa pag-alis niya papuntang Manila. Sabi ko sa kanya, yun lang yung plano mo? Ako, plano na kitang isama sa ibang bansa. Naayos ko na yung mga papeles ko at magsimula tayo doon ng sarili nating buhay. Okay naman po ang lahat. Umoo siya. Pagkatapos ng birthday niya, tuloy-tuloy pa rin yung tawagan at messages namin. Araw-araw niya akong kinakamusta. Nagvi-video call pa kami kapag nasa trabaho siya. Nag-update. Binati niya pa ako nung monthsary namin eh. Tapos heto na nga. Hindi siya bigla nagparamdam sa akin. Walang text, walang tawag, walang pangangamusta. In short, DJ Lindsay, ginost niya po ako. Hindi ko rin siya makontakt. Lahat-lahat. Even yung nanay niya, hindi ko rin matawagan. Kasi hindi naman niya sinasagot yung tawag ko. Kailan lang nangyari to eh? Bandang July. Last week ng July. Tapos kamakailan lang, tinawagan niya ako. Alam mo yung gustong sumabog ng dibdib ko nung time na yon, DJ Lindsay. Pero nakinig lang ako sa lahat ng kailangan niyang sabihin sa akin. Pinakamasakit yung pagko-confess niya. Sinabi niya sa akin na kasama niya na yung bago niyang babae. Isinama pala siya nung girl sa province niya
at pinakilala na sa kanyang pamilya bilang boyfriend niya. So technically, July, sila na rin pala. Alam mo yung shock na shock ako nung time na yon, DJ Lindsay, na parang na-corner ako. Kasi sabi ko nga, okay kami. Wala naman kaming problema. Nagplano pa nga kami na magde-date ulit kami nung bandang July na rin. Alam mo yung ang daming promises. Isasama sa Manila ulit. Sinabi ko pang pupunta na kami sa ibang bansa. Lahat pala yon kalokohan lang. Para akong binugbog. Pero yung sakit mas malala. Ngayon hindi ko na alam kung paano ako magsa-start all over again. Wasak na wasak ako. Alam mo yung pakiramdam na hinahalo ka yung buong pagkatao mo. Pakiramdam ko, I was betrayed. Dumating na nga sa point na naiisip kong kausapin yung babae. Tapos gusto kong sabihin sa kanya lahat-lahat. Gusto kong sabihin sa kanya na habang nagde-date sila o habang nililigawan siya ng boyfriend ko, boyfriend ko yun. Bumalik na sa akin yung lalaking yan. Pero syempre hindi ko magawa. Sobrang gulong-gulo na ako. Alam mo yung wala kang peace of mind. Hindi mo alam kung sino yung kakausapin mo. Hindi ka makapagtrabaho. Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Wala akong energy to do anything, DJ Lindsay. At sobrang hirap na ako. Alam mo yung naiwan ka sa ere. At hindi ko matanggap na for the nth time, niloko na naman ako. Naisahan na naman ako. How do I move on? This time, DJ Lindsay. For good na. Ako po si Tasha. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Natin sa Bengkuploan. Check your time. 14 Cambots. Makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga. 9:14 on the clock. Tayo pa rin po ang estasyong same, pero iba! Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo welcome to the show. Welcome mga ate ko, mga amigo dyan, mga mima sir. Dinosaur. Ito po ang lihim ng liham. Wow. And I'm gonna keep you company all the way till 11 in the morning. Mahal ko, ano nga bang gagawin mo kung ikaw ang nasa sitwasyon ng ating letter sender for today na si Tasha? Si Tasha ay buong tapang na inilahad po, no? Napag-alaman ng aming team. Sa totoo lang, masakit yung nangyari kay Tasha. Yung pangalawang beses, pinagbigyan mo, niloko ka na eh. Pero pinagbigyan mo, nagtiwala ka ulit kasi nga mahal na mahal mo yung lalaki. Wow!
Pero anong nangyari? For the nth time, niloko ka na naman. Pero in fairness naman dun sa guy ha, after siya i-ghost, pinagtapat nung guy na yung rason kung ba't hindi ako nakakapag-message is because kasama ko yung bagong girlfriend ko. Ang sakit! Pero at least, naging totoo siya. Ibigay natin sa kanya yon, di ba? Ha? Oo. Medyo, ano ka doon, kuya? Medyo nakakayamot ka pero thank you. Alam mo yung ganang feeling? Thank you, pero nakakabuisit ka pero thank you pa rin. Ay, nako. I-message nyo ako tapos sabihin natin kay Tasha yung mga kailangan niyang gawin para maka-move on siya. Because pangalawang beses na niloko siya ng same guy. Minahal niya ng malalang malala pero wala Ganun talaga. Na-attract pa rin, na-in-love pa rin sa iba yung lalaki. Kaya nga ba sabi nila mas maganda na mas mahal ka nung lalaki o nung babae kesa sa ano to? Oo. May pag-agree. Yung dalawang intern natin dyan sa harap. Mas maganda kung mahal ka nung tao kesa ikaw yung mahal na mahal mo yung tao, no? Kasi lahat kaya niyang ibigay sa iyo, langit, lupa, impyerno, 'di ba? Pag mahal na mahal ka nung tao. Kapag ikaw, kayang-kaya mong ibigay sa kanya lahat ng 'yon. Pero kapag alam mo 'yon, kapag ikaw yung mas over na nagmamahal, di mo alam kung kailan siya aalis Di mo alam kung kailan kanya iiwan para alam mo yun, i-pursue yung taong mas mahal niya. Wow! So, let me know your thoughts about this. Paano nga daw ba makaka-move on itong si Tasha, mahal ko? Sabi dito ni Dek Muyot, pa-shoutout naman po sa aking asawang si Maricel Muyot na araw-araw nakikinig sa inyo. Thank you very much, Maricel. And Dek, sabi ni Zaldi, good morning, DJ Lindsay. Basic lang naman, medyo patanga-tanga po si ate. Si Koyang naman, medyo makati. Pisti kayo. Wala may mga ganyan talaga hindi nakokontento. Sabi ni sino pa yung mga nandito? Sabi ni Chandra, masakit maloko ng taong akala mo ay totoo sa'yo. Pero tandaan mo, ang pagkakanulo niya ay hindi sukatan ng halaga mo. Hindi mo kasalanan na hindi niya pinili ang maging tapat. May darating na magmamahal sa'yo ng buo at totoo. Thank you very much. Sabi naman ni MJ, hugs, Tasha. Sige nga, hug mo nga. Ang sakit naman nun, DJ Lindsay. Thank you very much. Sabi naman ni Feli, good morning, beautiful DJ Lindsay. Watching from Batangas City. OMG, ang sakit naman yan, letter sender. Wow! Aray ko! May kasamang dila on the side. Good morning kay Ate Yoli Ruiz. Gandang umaga, DJ Lindsay. Gandang umaga din po sa mukha mo. Sabi ni Faith, hindi ka makaka-move on. You have to deal with it na niloko ka o naloko ka. Love yourself na lang. You have to better yourself. Wow! Sabi yan ni Faith. Si Faith na, may extra. Sabi ni MJ, iwanan mo na yung lalaki na yan. Walang character development. Ay, may pa-development. Parang MMDA lang. Diba? Anyway, mahal ko pang baby ko. Mahirap talaga mapunta sa ganyang sitwasyon. Lalo na kung fresh na fresh pa lahat, no? Kasi binigay mo nga lahat. Pero, wala magkaiba pa rin kayong tao. Kahit pa sabihin mong matagal na kayong together, na halos kakilala nyo na yung isa't isa, alam mo, sisilip pa rin yung katotohanan na magkaibang tao kayo at meron kayong mga pagkakaibang belief and mga pagkakaiba po sa ideas, di ba? Etong lalaki na to pala, kahit gaano mo nakatagal kasama, nandun pa rin pala yung pagiging demalans nung lalaki. Diba? Sabi ni Nalro, move on. Maraming lalaki na di mo deserve maghabol sa taong ayaw na sa'yo. Ay, tama ba yun? Nabasa ko. Hindi ka aso para maghabol at magstay sa ganyang klaseng lalaki. Sabi naman ni Rodel, yung kahapon kasalanan ng babae. Yung kahapon yan, pastis, mag-move on tayo, ha? Hindi nga ganito, this time around, Tasha, pangalawang beses na sabi nga nila, once is enough, two is too much, three is a poison that can kill a person, diba? So, kapabayaan mo na yan, kasalanan mo na yan kapag pinalusot mo pa siya this time around. Pangalawa na to hindi to pagkakamali. Actually, ang pag-cheat ay hindi kailanman pagkakamali lamang. Choice yun. Wow. Kasi habang nakikipaglaro siya sa apoy, alam niya naman na meron siyang girlfriend Alam niya naman na meron siyang commitment. Pero pinili niya pa rin na lokohin ka. Pinili niya pa rin na makipagmabutihan sa ibang babae. Kahit alam niya na nandyan kang girlfriend niya, diba? Kaya naniniwala ako ang cheating is never an accident. Choice yan na ginagawa ng tao. Oo.
Ano to? Bakit kayo nagyayakapan dyan sa harap? May pa special number yung may naloko din sa inyo dyan. Naniniwala ako. O, para sa'yo, naniloko, na-ghost. Na-ghost ka ba? Pabayaan mo lang sila. Mga mukha silang aswang. Alam mo, ipagpasalamat mo na dumaan siya sa buhay mo, nag-cross yung landas ninyo, pero hindi naman yun, sa katotohanan ng buhay, hindi yun kabawasan sa'yo. Wow! Kasi actually, na-miss niya yung opportunity na mahalin ng isang tunay na taong nagmamahal. Diba? Sa una masakit, di mo alam kung paano ka mag-move on kasi nasanay ka na nandyan siya. Nasanay ka na niloloko ka niya, binobola ka niya, diba? Pero isipin mo na lang, matagal ka na palang niyang niloloko eh. Matagal na palang nangyayari to. So, wala doon yung genuine love. Wala doon yung totoong pag-ibig na tinatawag natin. Wow! 'Di ba? Kasi alam mo, ang lalaki, kahit kanino pa yan mapaharap, kahit sinong sexy, sinong maganda, sinong hindi kagandahan, sinong hindi ganon kaseksihan, kung gusto kang lokohin, lolokohin ka niyan. Kaharap ka man o hindi. 'Di ba? Well, bukod dun sa pakikipagrelasyon sa'yo, dapat alam ng lalaki o ng babae, idamay na rin natin yung mga babae, yung salitang commitment and maturity. Wow! Kasi minsan yun yung wala sa mga tao eh. Oo, ginawa ka, oo, may relasyon kayo, pero may commitment ba? Matured ba kayo enough to handle a relationship? Sometimes, lacking tayo sa part na yun. Ipagpasalamat mo rin na kahit paano nakaramdam ka ng sakit. Kasi, nung time na naramdaman mo yung sakit, doon mo masasabing, uy, minahal ko pala talaga tong taong to. Diba? Sabi dito, mag-abroad ka na lang at mag-focus ka na lang sa work mo para pag magpayaman ka na lang muna. Huwag kang maghabol. Hindi ka naman kasi aso na naghahabol sa taong nakatapak ng etsyas. Huy! Tsaka naniniwala ako, no, makakahanap din sila ng katapat nila pagdating ng panahon. Yung tipong ikaw, niloko ka niya, pagdating ng panahon, makakahanap siya ng karma niya, makakaramdam siya ng karma niya. Ganoon na lang. Sabi dito, DJ Lensay, sobrang lakas niyo po dito sa Santa Mesa, Manila. Eh, dapat lang, taga dyan ako. Oo. Santa Mesa, Manila. Taga Santa Mesa tayo, mabuhay Santa Mesa. Wow! Ay, nako, sabi ni Kayler, nandito lang ako, Tasha. May sumausaw pa. Alam mo, kung kailangan mo ng sobrang daming oras to mourn about the stupidity, actually, katangahan mo din yan, di ba? Kasi alam mo na hindi mo alam, alam mo na niloko ka nung tao. Di ba? Pero pinagbigyan mo pa rin siya kasi sabi mo mahal mo. Pero niloko ka na eh. Talaga ba pagbibigyan mo pa? Oo. Anong oo kayo dyan? Talaga naman. Oo. Alam mo, yung pagta-trust blindly sa tao, that's what's gonna get you killed in the long run. Para kang pumasok sa tunnel na hindi mo alam kung may labasan ba. Para kang pumasok sa isang tunnel na sobrang dilim, hindi mo alam kung makakalabas ka pa. Ganun yun. Why? Ba't ka nga pumasok doon? Kasi nagtiwala ka na makakalabas ka. Akala mo palagi, merong mga kapitbayang ingay nyo dyan. Akala mo lagi may labas. Akala mo lagi makakaligtas ka. Paano kung hindi? Kasi nga sobra kang nagtiwala eh. Ganun lang din yun. Sabi ni Ayesha, wala pang medalya ang mga syungangers, ate. Oh. Diba? Well, this time, nagamit mo yung puso mo sa pagmamahal. Sana naman sa second relationship mo or the next relationships you're gonna fit into, sana gamitin mo yung isip mo this time around. Kasi you'll never go wrong. Oo, siguro kahit pa paano may mamimiss ka na emotion, yung kilig mamimiss mo ng konti kapag ginamit mo yung utak mo, pero at least kahit pa paano safe ka pa din. Diba? Gamitin mo yung isip mo. Sabi ni Darwin, well, we have a freedom to love and be loved. Pero ang problema ay ang taong pinili nating mahalin. Wow! Totoo yan. Alam mo ang gawin mo para medyo maiba naman yung next relationship mo. Umalis ka dyan sa circle na yan. Kung lagi ka lang dyan umiikot magharap ng boyfriend, why not try, a different city perhaps or a different country perhaps? Diba? Probably doon makahanap ka ng ibang karelasyon. Oh, ibang sakit naman next time. Diba, you'll never know. You have to try and try. Pero para maka-move on ka, i-heal mo muna yung sarili mo at tanggapin mo na nagmahal ka pero nasaktan ka. You start there. Sabi nga nila, lahat ng pagtatapos, dapat i-celebrate mo kasi
kahit papaano, may magsisimula na namang bagong kwento sa buhay mo. Kagandahan sa panibagong kwento dahil hindi mo alam kung saang banda mo makikita si Mr. Right, kung kailan mo siya makikita. Diba? Sa totoo lang, nakaka-excite yung ganyan. Yung tipong i-open mo na naman yung world mo, yung sarili mo sa ibang tao, to meet other people, to meddle with other people again. Di mo alam if you're gonna be playing with them rough or softly. Wow! Nasa sayo yan. Basta ipagpasalamat mo na natapos na yung chapter na yan and now you're gonna begin another story in your life. Diba? Ganun yun. Tanggapin mo, then brush it off, shake it off, then start anew. Okay? Ipagpasalamat mo, thank you, dumaan ka sa buhay ko. Pero hanggang dyan na lang yan, hanggang daan ka na lang. Kasi ako aalis na ako dito. Ayoko na magpabiktima sa isang tulad mo. Be wiser next time. Love yourself even more. Para yung next relationship mo, mas papahalagahan mo yung sarili mo. At hindi ka na papayag na paiikot-ikutin ka ng lalaki na susunod mong mamahalin, di ba? 9:26 on the clock. Mahal ko, ito pa rin po ang number 1, 6.7 Energy FM. Pangga. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Di ka na naman